Apat na koponan magbabakbakan tungo sa kampyonato ng UAP Season 79 Men's Basketball Tournament. We've seen the twists and turns from the first to the second round at ngayon, konting hintay na lang. Bukas na, makikita na natin ang bakbakan sa Final Four ng UAP. At ngayong gabi, espesyal na paghahandog po ng The Score, hihimayin natin ang mga labanan na yan dito lang sa SNA. Ako po, si TJ Manotok. At ako po si Migs Bustos. Ngayong gabi magbabalik tanaw din tayo sa mga paborito ng Final Four at Championship moments. Kaya naman makakasama natin sa kwentuhan at ang mga paborito ng manlalaro na alumni ng Final Four teams ngayong taon. At TJ, bukod sa Final Four analysis, inaabangan ko rin yung mga bookingan na magaganap mamaya. Nabaon na nila ang mga booking and jokes na for sure. Kaya mga kapamilya, usapang UA po tayo ngayon. Join us. This is SNA Special Unfiltered, the Final Four, right here on SNA. Dito sa Pilipinas, nagsisimula ang tagisa ng ilan sa mga matutunog na pangalan sa kasaysayan ng bansa sa kolehiyo. As he gets his own rebound and put back. Lalong lumakas ang sigalot sa pagitan ng iba't ibang rivalries nang pairalin ang Final Four era, kung saan umusbong ang unforgettable matchup sa loob ng basketball court. Big shot! Big NCAA pa ang tawag sa kabuuan ng liga noong 1930s. At kahit noong mga panahong yun, ang Ateneo Lasal na ang isa sa pinakaabangan laban ng mga basketball fanatics. Dala-dala nila ang hype na yan hanggang sumali na ang dalawang schools sa UAP. Inside, Villanueva, the pass outside to Tenorio. Tenorio against a much bigger Santa Maria, and Tenorio with a nice layup! Eluding even the help. At noong 2001, muling sumiklab ang kanilang bakbakan nang humantong sa final showdown ang Green Archers na pinangunahan noon ni Renra Nitualo. Tries to draw the foul and misses the shot. So the game is over. Gaining speed and off for Villanueva. Kontra sa kanilang arch rivals mula Katipunan with team captain Enrico Villanueva. And that's it. After 14 long years, the Blue Eagle once again is king of the UAAP. Simula noon, halos taon-taon nakita ang Green and Blue sa Final Four. Hanggang sa batch na LA Tenorio at Ryan Aranya sa Season 68. Patungong Season 70 to 71, sa mga panahong yun, nagdoos ang Green Archers ni JV Casio at Rico Meyerhofer. Laban sa Blue Eagles na binubuo naman ni Naraba Luceni, Chris Chu at Nonoy Baclao. Ravenna shoots the three. Gets it to go! All underneath. Another three hoisted. This time Kiefer Ravenna. Sa bagong henerasyon, sina Jeron Teng at Kiefer Ravenna naman ang may dala ng bandera ng kanilang mga institutions, living up to the billing bilang isa sa greatest rivalries sa college ball. Sidesteps, puts it up and in, and finally breaks the drought. Ang FU-DLSU rivalry naman, sinindihan din ng Final Four era. Mula Season 56, 11 beses nang nagharap ang Taft at Moraita sa semis at finals. The response as Young gains momentum. You know, he feels. Granda's version. Oh yeah. Now we're looking at a war there. Kabilang na dyan ang back-to-back nilang pagkikita sa finals noong Season 67 at 68. Kung saan bumida ang mga future PBA stars, ang pinakamatutunog na mga pangalan. Whips it about. Santos running. Arwin Santos Archie's hoping for a bit of traveling. Difficult angle. at Jeff Chan mula FEU I think the only time they did not finish that well at Mac Cardona was to Rio, and you know something's about to happen. at Joseph Yo mula Lasal. 3-on-1. Hindi rin malilimutan ang harapan ng Tamaraw tandem na Terence Romeo
But R. Garcia. Good decision by Pogo. Going back down to Oh, agaw. kontra sa Green Archers, Eli Revilla What a swing. at Almond Vosotros noong season 76. Orlasal, Colombia, Bello for three. Banks it to go. Idagdag mo pa dyan ang hidwaan ng Mac Bello, Mike Tolomeo Tamaraos Orlasal, Colombia, Bello for three. Banks it to go. at syempre ang Jeron Teng-led Green Archers. Season 40 pa nang huling nakamit ng Adamson Soaring Falcons ang kampyonato. Ngunit hindi umaatras ang San Marcelino squad sa kahit anong laban. Season 69, unang naganap ang Battle of the Birds sa Final Four sa pagitan ng Soaring Falcons at Blue Eagles. Dito, nagtala ng 33 points ang season MVP na si Ken Bono para sa Adamson. Ngunit kinapos ang kanyang kupunan na patumbahin ng Blue Eagles ni Chris Chu. Salamat. Sends it down to Negro Salva. Goes to Kalina. Beautiful pass. Nang nagharap muli ang dalawa sa season 73, angat pa rin ng Blue Eagles ni Coach Norman Black kontra sa kupunan ni Coach Leo Austria. Ang Final Four na nagsisilbing entablado para sa UAP rivalries. Ang tila nagdidikta ng pwesto ng bawat kupunan at mga players nito sa kasaysayan. Ngayong taon, sa pagharap ng top 4 teams ng UAP, nagbago man ang listahan ng mga hardcore heroes, nananatili pa rin ang pagmamahal sa laro ng mga players at ang pag-aalay nila ng bawat laban sa kanilang mga basketball fans sa buong Pilipinas. And now let's meet your favorite alumni from your Final Four teams this season. At mula sa university na nagwagi ng 20 kampyonato and the defending champions of the UAP last season, eto na ang paborito nyong FEU Tamaraos! Let's go! Let's go, Tamaraos! Let's go! Let's go, Tamaraos! Let's go! Let's go, Tamaraos! Hard! Eto na siya, number 6. Kasama nagpanalo ng championship in 2005 at bahagi ng UAP Mythical Team in 2006, Jeff Chan! Ang number 8, ang MVP ng UAP Men's Basketball in 2010, RR Garcia. And number 19, the 2002 Rookie of the Year, 2-time Defensive Player of the Year, 2-time MVP, and led the Tamaraos to 3 championships. They called him the Elastic Man, the Human Eraser, Arwin Santos. At mula naman sa kupunan na nagbabalik sa Final Four after 5 long years, ang mga pogi ng San Marcelino. Ito na mga idol yung Soaring Falcons. At mula sa Soaring Falcons, number 5, naglaro siya mula noong 2007 hanggang 2012, si Lester Alvarez. Ngayon naman, ang kilabot ng katipunan mula sa kupunan na syempre, tanging nakatalo lang sa De La Salle Green Archers this season. Let's all welcome the Ateneo Blue Eagles! Go Ateneo! One big fight! Go Ateneo! One big fight! Go Ateneo! One big fight! Eto na, number 15, 2002's UAP Finals co-MVP. They called him the Wild Wide West, Wesley Gonzalez.
At syempre, ito ang idolo ng buong Pilipinas, number 17, ang nag-isang Rara. Of course, yung sa mga Blue Eagles na nagpanalo ng championship noong 1988, Olsen Rara Racela. All right, and now from the university that's causing mayhem this season at the numero uno sa rankings dahil sa kanilang 13-1 record. They are the 8-time champions. Ang paborito ninyong Green Archers! And of course, ngayon, number 21, ang kinikilalang Mr. Hustle ng UAP at bahagi sa pagkamit ng 3 championships para sa De La Salle. Of course, Mon Jose. Number 18, ang Green Archer na naging bahagi ng 4P Championship naman, Big Mac Kuan. Isa sa mga niretirong numero to Oo. sa De La Salle. Number 4, 2001 Finals MVP. At isa sa naging susi sa pagkapanalo ng DLSU in their 5 straight championships. TJ, of course, Ren, the Rain Man, Ritualo. Alright, eto na, palakpakan natin lahat ng ating mga alumni ng inyong favorite Final Four teams. Guys, sige, upo na tayo. Tatangkad ninyo eh. Lalaki ninyo. Wesley, of course, the early 2000s, the Ateneo-La Salle rivalry. Kamusta naman noon? Ngayon kasi mas magkakaibigan na sila eh. Sila Wesley, naging friend na lang namin nung nag-PBA na kami. Pero nasa UAP talagang hindi kami talaga. nagpapansinan. Alright, welcome back to SNA Unfiltered. This is Final Four UAP Special. Semi-finals na po bukas at mga kapamilya, kasama natin ngayon sa usapang UAP o UAP, ang mga paborito niyong alumni from the Final Four teams. And Mix? let's remind, of course, TG, our viewers, bukas na. Bukas na, yes. Bukas na magsisimula ang semi-finals, of course. Number 1 at number 4 ang maglalaban bukas. That's between De La Salle Green Archers and the Adamson Falcons. At sa Sabado naman, maglalaban ng number 2 seed na Ateneo Blue Eagles kontra FEU Tamaraws. Let us take note that La Salle and Ateneo have both the twice to beat advantage. Yeah. What we want to discuss first, of course, before we go to the fun stuff, Migs, yung kanilang impression about their teams so far this season and how they've done. Okay, let's start with the number 1 team with De La Salle. Let's go to Coach Mon. Mon, what have you seen from La Salle this season, and what if you can pick out a few things, what has helped them become number 1 so far? They have a very deep lineup. Coach Alden can put in anyone, and then they all perform. So. Pero how do you think has Coach Aldin, paano na nagawang sobrang cohesive yung lineup na yun? Even, syempre marami teaching. Challenge yun. Pag Challenge marami yun. ka Marami magaling. mga marquee Oo. rookies, Correct, Cheronteng, tapos may Ben Embala ka pa. So, what do you think yung pinaka-nagawa ni Coach Aldin? I think ang nakatulong sa kanila yung pressing game nila, yung mayhem defense nila. Because every time you get a turnover, then that leads to an easy basket. Your players feel good. It also helps the chemistry of the team. Pag nakaka-shoot, masaya yung bench, masaya yung mga players. So, mas mabilis silang nag-bond din. Alright, lipat tayo sa number 2 team. Ateneo naman. Coach Olsen, we know it's not easy to jump in, bring a new system with a lot of new players, pero maraming namangha, nagulat that Ateneo's number 2 with Coach Tab at the helm. Ano sa tingin mong susi doon na paano na nakuha yung number 2 seed? I think it's the coach. Okay. Coach Tab, malaking bagay yung dinala niya sa Ateneo. Compared to La Salle, Ateneo is the exact opposite. Ang Ateneo, hindi malalim ang bench. Right. And La Salle, everyone expected La Salle to make it to the Final Four. Ang Ateneo naman, walang nag-expect, of course, except for yung Ateneo team. And I think mas okay to play pag underdog ka. And I think mas napadali sa kanila yan. But for you, Wesley, is there any particular player na natitipuan mo na siguro X-factor o yung siguro isa rin sa mga susi kung bakit mataas yung success ngayon ng Ateneo? Well, now kasi parang
hindi mo alam kung sino magiging maganda ang laro eh. It may be Pravena or Black. So hindi expect kung kanino nanggagaling. So I think that's one plus factor Yung also unpredictability. for that Ateneo team that hindi mo alam kung saan nanggagaling pero meron pinanggagalingan. Okay, lipat tayo sa number 3 seed ng FEU Tamaraos. Arwin, para sa'yo, anong nakikita mong maganda sa FEU this year? Mahirap mawala ng maraming championship players. 6, di ba? 6. Imagine mo, 6 ang nag-graduate and yet contender pa rin ng Tamaraos. Anong meron ba ang FEU? Ba't may ganong consistency na year after year contenders pa rin kayo? Unang-una, siyempre, nandun din yung part ni Coach Nash. Sobrang ganda nung ginagawa niya. Nag-champion last year. Tapos ngayon, nakuha niya yung goal na kahit pa paano. Kung titignan mo kasi yung lineup ng FEU, sabi namin maka-Final Four lang, okay na eh. Pero kasi, sa nakikita ko sa FEU, parang titignan mo, kulang yung materials para umabot sa finals. Okay. Pero yun nga, RR, sabi nga ni Arwin, medyo kulang sa materials, okay tayo sa Final Four. Pero tingin mo ba, is it beyond expectations pa rin? O anong nakikita mo sa team ngayon na kung paano lang maungusan para matalo yung number 2 seed? Sa ngayon, kasi nung last na game nila, maganda yung pinakita nila against UE. Nanalo sila. Naka-bounce back, no? Kasi galing sila sa... 3 talo. 2 straight. Yes, 3 straight losses. Siguro, malaking bagay siguro ngayon Final Four na atin na yung kalaban nila. The gate crashers, the party crashers naman ng talagang hindi naasahan na mag-Final Four, ang Adamson Falcons. Lester, ikaw bilang alumni, I'm sure tuwan-tuwa ka din. Anong sa pag-usap-usapan niyo ng mga ibang teammates mo dati, anong pakiramdam bilang isang Adamson alumni na balik Final Four ngayon ng Adamson? Siyempre masaya dahil after 5 years nga ulit na hindi nakapasok, and yun nga, yung mga players gusto talagang makapasok sa playoffs, ganun. And yung system ni Coach Franz, madali nilang na-adapt. Kaya... Alam mo, TJ, maganda yung mga insights na nabigay ng mga legends natin mula sa kanilang schools. Yep. Pero speaking of legends, pero throwback lang tayo. Okay, throwback naman tayo. Throwback lang tayo. Let's start off with Renren. Renren. Pwede ka na. Siyempre, MVP to, no? Throwback na usapan eh. Throwback na usapan. Hindi current events eh. Of course, MVP yan ng UAP multiple times. Pero Renren, siguro yung pinaka-main question natin, ano ang kinaibahan ng style of play noon, nung time mo sa style of play ngayon? Well, yung dati kasi pwede yung mga hand check, pwede yung body check, everybody. So, mas physical ang depensahan. So, yung nakikita ko ngayon, parang mas madaling mag-score. Kasi ang advantage lagi yung scorers, yung guards going to the basket. Kasi they can't hold you down. Pag gusto mong pumunta ng linya, I mean, of linya is the free throw line. Right. The easiest way is drive to the basket hard. You'll get that foul. Correct. Siyempre, advantage lagi. So, yun yung one thing na nakikita ko. Tapos yung, of course, social media. The mga endorsements ng players, di ba? Laking bagay na pala yun. Kung before meron Kung nun. may Instagram lang nun si Renren. Milyonaryo na si Ren. Ayan, Coach Olsen, for you, iba rin yung dekada mo nung panahon ni na Coach Benji, which we wish Coach Benji were here. Oy, champion naman Champion sila ng time na yan. Okay. Pero how has things changed? Since then? Malaki. Nung panahon ko, walang Final Four. Walang Final Four system. Semifinals lang. Oo. Correct. Hindi, actually, championship na. Chip ka agad. Top 2. Yes, top 2. You rank 1 and 2. Number 1, agad. twice to beat na. Oo. So, yun. Yun yung malaking kaibahan. She really So, deserved but to be still, there, every game, of course, we treat it like a championship game. Pero yung style of play. Mas mabilis ngayon. Feeling ko mas mabilis ngayon. Mas maraming press ngayon. Kahit mas maikli ang shorts nyo nun. Di ba? Mas aerodynamic ba yun? Fashion naman yun eh. Fashion yun. Kaya mas marami nanonood dati. Ayun. Good answer. Pero pumunta naman tayo kay Jeff. Jeff, of course, Jeff, recently, you just graduated recently. Ngayon, mga a few years later, anong kinaibahan? More or less? Siguro, mas fast. Katulad sinabi ni Coach Olsen, mas fast-paced talaga ngayon. Bumilis pa rin. Mas mabilis kasi dati, panahon namin, Lasal lang yung mabilis eh. Sila yung nagpe-pressure. Ngayon, lahat nagpe-press Ngayon, na, halos lahat eh. Halos every team eh. Ito, Arwin, related sa tanong niyan. Ngayon, uso ng tinatawag nating stretch 4.
Di ba? Ikaw kaya, ano, would that, you think, magiging pwesto mo yun noong time na yun, stretch 4? How would you have played with the system today in the UAP before? Kamusta kaya ang Arwin Santos noon? Ang tingin mo? Di naman. Siguro kasi nung time na naglalaro ako sa UAP, nakita ko naman effective. So ngayon nilaro ko pa rin na hindi naman ako nahihirapan din at the same time. Kaya pinanindigan at pinag-aralan ko at minaster ko na yung position na yon. Kaya ganun. Ay, bukod naman sa stretch 4, mapunta naman tayo kay na Coaches Mon and Coach Mac. Has the point guard position changed more or less in a few years ngayon? Kasi syempre with the likes of sila RR, sila Lester, talagang mga scoring point guards eh. Pero yung mga 90s, mga medyo early years, talagang mga pure point guard. I mean, nag-change din ba yan dito pati sa college basketball? Ingat yung sagot mo, Yes. Yes, I think it definitely changed. Before, point guards, we do a lot of reads, more reads. We react to how the defense is playing us. Now it's more, you use your athletic ability, you use your dribbling skills to just really, break down your defense, the defender. Coach Mon, related to that, do you think the skill level of the point guards has increased from then to now and has helped them in the way they play today? Yeah, I think actually all players now Overall, yung overall yung skills kasi uso na yung skills training. Everybody's trying to get to work on their game. Before wala namang mga ganun, wala mga skills coach. So they really improved, but before it's mga guards like Coach Olsen, mga cerebral guards talaga yan. Right. Kami, tagapasa lang naman kami bola kay Renren eh. Siya na bahala. Sorry po. Ang ganda nun. Nasaan si Renren? Lester, Nandun. ikaw. Siya na bahala. Pag hindi ka nakati, gagaling ka rin. Libre ako eh. Libre ako. Wesley, of course, the early 2000s, the Ateneo-Lasal rivalry. Kamusta naman noon? I mean, from your perspective, and can you compare that to now? Ngayon kasi mas magkakaibigan na sila eh. Not like before when we were playing against them. Mga friends ni Renren noon? We were friends. Nag-aabot kami, pero hindi kami magkaibigan. Sino ba yung pinaka-friend ni Wesley? Best friend niya si Alvin Castro eh. Alvin Castro, okay. Actually, sila Wesley. Si Mac. Sila Wesley, naging friend na lang namin nung nag-PBA na kami. Pero nasa UAP talagang hindi kami nagpapansinan. Galit talaga kami sa kanila pag nagkikita. Hindi Kung na kami may Instagram na nun, would you follow each other? No, I don't think so. Ilalike mo ba yung picture ni Kung may Wesley? dislike nun. Baka naman mag-Twitter wars pa sila kung meron na nun. Okay. Well, ito isa pa to. Yung mga arena nag-iba na rin. May MOA arena na ngayon, di ba? Arwin, hindi mo naabutan yung MOA, di ba? What's it like kaya now for the young players sa UAP na wow, parang lumaki yung entablado ng UAP, no? Nagiging malawak yung fans, saka yung mga ibang mahirap makapunta rito sa Araneta, yung malalapit doon sa South, nakakapanood. Saka makita mo naman, ganda-ganda talaga ng mga laki. Correct. Kayo ba, nung panahon nyo, concerned ba kayo sa sinusuot nyo going to the game? Yeah. May Japarms mode na ba yun? Oo, syempre. Meron na. Kailangan para masarap yung pakiramdam going to the bar. Gimmick pa kayo pagkatapos. Syempre, pag panalo talaga, ganun. Ito, sila Arwin. Si Arwin, ever since. Kami wala. Talaga? Simple lang. Simple lang. Yung warm-up, Tsaka di kami masyado gumigimik at tatay. Pero kayo Lester, meron ba kayong parang pre-game ritual o kailangan ba yung mga usual na kinakain, sinusuot minsan sa may pantulog? ganun eh, May pantulog ba bago mag-game? Wala naman. Ano, RR? Meron? Spaghetti si RR ba? yata meron eh. After game lang yun. After the game. Wala after kayong game. favorite meal pre-game. Pero ngayon, mahigpit na mga coach eh. Di ba? May mga nutritionist pa nga at lahat-lahat, di ba? Yung iba may nutritionist, syempre may strength and conditioning. Before, hindi naman natin sinusunod. Pero kain lang. Yung muscle mo ngayon, wala naman yan dati. Display. Dati pag ma-injure tayo, pagpag lang eh. Ngayon, grabe na yung rehab. Okay, alright. Now, before we go to break, meron din tayong fun games. Meron tayong may ring dito, May shootout tayo, okay? So, ang first two teams na maglalabanan, let's represent the actual Final Four. Tama? Okay, so we will have the Ateneo players go up against the FEU players. One player each. Nag-nominate na ba kayo? Sinong shooter nyo? Okay, si Arwin. Palakpakan natin, FEU. Sa Ateneo, sino sa inyo?
Wesley. 1 minute each to take as many shots as possible. We will start shooting as we go to the gap and we'll show the fans here in the studio. Medyo mataas ang ring. Gusto nyo nakaupo, gusto nyo nakaluhod. Pero may yung catch linya, ba? Arvin, ayun yung linya. Okay. So meron tayo official scorer. Kailangan taga-rebound kundi Assist na lang. matatamaan yung mga camera. Or assist Tama. na lang na Assistant teammate. teammates. Ayan, Assistant si Coach teammate na Olsen. lang. So Jeff So, or ayan. RR, assist for Arwin. O may mag-oras tayo. Our floor director, orasan natin. Ready? Set? Okay, go! Alright, ayan. Di ba yan? Turuan ng ng skills training rin. Malakas sa pulso! Coach Dito Ols, dito pwede sa arcade. 1! Okay, habang nag-warm up na si Wesley, okay, tuloy mo lang yan, Wes. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating usapan dito sa pagbabalik ng SNA Unfiltered. Sige lang, Wes, go! Sino yung mga malalakas nung time nyo kung mga naalala mo mga rivals on the court? Sila Larry, Sila LA. LA. Right, sa LA. Oo. Then sa Lasal sila. Ako, hindi ako kasama. Dito ako. Kinalimutan eh. Tinalo ko sa shootout eh. Tinalo ko sa shootout eh. So, may sistema pa sila eh. Team talaga. Team time zone eh, no? Oh, time zone na dating eh. Alright, welcome back to Unfiltered. Ang ganda ng bakbakan ng shooting competition ah. Ibang klase yung pinakitang styles of shooting na Kakaibang performances. Iba't iba eh. Of course, ang nagwagi ay ang FEU Tamaraos with Arwin Santos scoring 10 points. Ilan sila? 6. 6. Okay, ano yung shooting style? Ano masasabi mo sa shooting style ni Arwin? Parang pang-arcade, eh, no? Oo, kasi with yung ano ba to? Yung time constraint Yun. talagang. Tapos meron pa silang sistema. May Meron siyang sistema pa dalawang ng rebound. passer. Oh, galing. Okay, ganun talaga. Okay, well, kanya-kanyang diskarte yan. Parang sa Final Four, kanya-kanyang diskarte. Kaya ngayon naman, usapan natin yung diskarte nung panahon nila. And let's find out who were the dominant teams that they saw. Aside from their team, no, I want to ask Coach Olsen. Coach Olsen, representing your time in the UAP, sino ba yung mga dominant teams yung time na yun na naalala mo, aside from the champion year na kayo nag-champion? My first year, UE. UE. Sino yung mga malalakas nun? And then Lasal, my second year. Finals kami nun eh. And then, well, ang FEU talaga palagi. Perennial. Consistent. Because of, I think the way they recruit players. Okay. Since my time hanggang ngayon, maganda yung Was that Johnny A and Vic Pablo's time? Yes, Johnny. Kasabayan, okay. Vic. Sino pa ba yun? Tapos yung UP sila Coach Benji. Nabutan nyo ba? Sorry. Yung my first year was parang defending champion ang UP noon UP, eh. So okay. UP malakas rin because of Benji and Ronnie. So may marami nag-PBA. So alam mo nang solid malakas yung time yung ng batch. Solid talaga. Well, sila Renren naman nung time nyo Renren, I think that was 1999 nung nakalaban yung UST. Yes. Nung finals, of course, yung 2000 naman, Ateneo Lasal talaga yan eh. 2000 Pero yung UST, nag-4-peat ba? 5-peat before you guys. And then, pero paano ba yung rivalry nun ng Lasal UST? Well, before I came, laging bridesmaid. I mean, laging 4 years straight, no? Yes. Wow, laging eliminated Lasal kalaban UST. So, when I arrived, 1997, yun, nagawa namin na eliminate namin ng UST sa Final Four. So, Final Four pa lang, na-dispatch nyo na. Final Four. Tapos, 99 natin nakalaban UST. Yun, grabe yun. Loaded yung lineup nila. Nino Gelig, Cyrus Baguio, sila Leonardo, sila Lotoreno, Marvin Ortiguera. They're really loaded. As in, pag tingnan namin yung lineup nila, sobrang deep. So, talagang yun ang unforgettable championship for us. Yun. Sa FEU naman, batch ninyo, Jeff, 2002-2006, sino yung mga matitibay na kalaban nyo ng time na yun na humahamon sa inyo every year?
Sino yung mga malalakas nung time nyo? Kung mga naalala mo mga Sa Ateneo. rivals on the court. Sila Larry, Sila LA. LA. Right, sila Dino LA. Villanueva. Oo. Then sa Lasal sila. Ako, hindi ako kasama. Dito ako. Kinalimutan eh. Baka Hindi, nakakalimutan tinalo ko nyo sa daw. shootout eh. Tinalo ko sa shootout eh. So, Ang sabi mo, lalakas na kalaban eh. yung maliban sa nandito. Pero anong... UE, malakas. UE. Anong meron sila nung time na yun? Meron ba naiba sa style of play nila nung bakit sila one of the stronger teams at the time? Or is it Coach Norman was the time, di ba? Tama ba? Coach Norman na ba nun? LA's time? You think that was one of the big things then? Joel ba na? Tama, the championship ninyo with Coach Joel, no? Yes, 2002. Right. Pero sa inyo naman, Leicester playing for Coach Leo Austria. Pero para sa kanya at para sa inyo, sino yung mga pinaka mabibigat yung nakalaban din? Para sa akin, siguro Ateneo. Ateneo. Kasi in 5 years ko, 4 doon. Yun yung 4-pit nila. So talagang parang, minsan nga pagkalaban namin sila, hindi pa nagsisimula, talo na kami. Kaya, Ganun talaga kabigat yung Ateneo that time, of course. Okay, now we have a fun game to play. Binigyan kayo kanina ng mga cue cards. One card representing each team. Okay? So, meron tayong mga tanong dito and then you'll just raise your card. Walang tama o mali dito, di ba? So, makukuha lang namin yung perspective ninyo sa inyong mga... You can choose your team, you can choose the other team. And then, mag-huddle kayo. We'll give you like 2-3 seconds to decide on your group answer. Lester, talk to yourself. Kaya mo yan, bro. I-text mo na lang si Don. Gusto lilipat si Ren just for today. O basta instincts ang mananaig dito. Okay, so ito. Unang tanong. Ang team na balita ninyo, maraming chick boy. Naku. Maliban sa inyo. Kung gusto nyo, aminin nyo, kayo. 2. Magaling sa chicks ng time na yan. 1. Ready? Are you ready? Show your answers. Taas ang kamay. Lasal. Lasal. Mukhang alam natin kung saan talaga pupunta to, no? Okay. 3 to 1. Lasal. Si Coach Mac nagpaka-humble eh. Hindi na sinagot yung sarili. Okay, ito naman. Ang team na balita nyo na pinakamaraming guwapo. Alam nyo na yun. Synonymous ba ang gwapo sa chick boy? Ewan ko. Si Coach Ozzy hindi na nag-isip eh. Hindi na nag-isip eh. Ayan. Baka paano talaga mukha. Ayan. Yan ang kumpiyansa, TJ. Ito. Gusto ko to. Diretso ko to kay Wesley at kay Renan eh. Ang team na may pinakamaraming trash talker. Yan. Sino ba? Maraming trash talker. Yan. Tapos, Lasal, FEU. Ito, dalawang sagot. Ito, 3. Mamili ka dyan, isa West. Sino ba talaga? Lasal. Ayan. But so far, Teach, sa dalawang categories natin, 3-1 parehas DLSU. Dominant. Okay, number 4. Okay, ano ang team na pinakamagaling mag-recruit ng player? You can claim your school, you can claim the other schools. Okay, ang sagot ng Lasal, FEU. Sagot ng FEU. Sagot ng Adamson, FEU. Talaga, Lasal. Naiba si Wesley. Okay. Ito naman, bukod sa team ninyo, aling team ang nagpabilib sa inyo this season? At secretly, chine-cheer ninyo pag may games. Parang, aside from your school, parang you like to cheer for this team na underdog. Ren, kailangan ko ba talungin to? Inagaw nga sa akin. Who do you secretly cheer for this season aside from your team? Maliban sa team nyo, sino tingin yung gusto niyo? Coach Olsen. Obvious ba? Obvious ba? may dugo eh. May blood connection. Ito, Ateneo. Okay. Ito naman, Adamson. Interesting. Alright, okay. Okay, ito naman. Ano ang team na gustong-gusto ninyong talunin? Hugot Yun, ito. may ano yan. Ito, hindi na Ayun, kailangan. syempre. Winawagayway pa talaga ni Hindi mo na Marco. kailangan eh. Ateneo, baka magusot. Ayun Lasal. Ito, Lasal. Ito, Ateneo din, Battle of the Birds. Nako, lalong mapapaanghang yung Final Four matchup sa atin ito. Next shootout naman. Before we go to break, okay, labanan ng Lasal at Adamson. Sino mag-shoot para sa Lasal? Tinatanong pa ba yun? Okay. Sino mag-shoot para sa Adamson? Tinatanong pa ba yun? Lester, sige, go. Tutulungan ka namin. Okay. Sino para sa Lasal? Okay, Lester mauna and na yung Ren. Lasal.
Mauna na, okay. Okay, Dahil okay. coaching staff ka ng Adamson, tutulungan mo siya. So, we will time this and mamaya pagbalitan from commercial, we will tell you the results. Okay, ready? Get set, go. 1 minute. Begins now for Lester Alvarez. Mga kapamilya, dyan na po kayo ha. At magbabalik pa tayo sa mas marami pang nakaka-booking na Usapan Mix. Ito lang yan sa SNA, The Score Unfiltered, Usapang Final Four. Kung babalik ka in time, sino gusto mong makaharap ulit? Maka one-on-one, gusto mong balikan, gusto mong gantihan? Hindi man gantihan, pero Wala syempre. akong gagantihan kasi yung gusto mong kami yung talunin. panalo lagi, di ba? Okay naman sila. Okay naman sila. No regrets eh. No regrets sa career niya eh. SNA Unfiltered would like to thank Bay Brothers Surf and Turf, located at Building D, SM by the Bay, SM Mall of Asia. For inquiries, you may call 0918-877-0723. Di kailangan ng drops ito. Kumpiyansa. Matulang kasi yung ni Wesley Gonzalez na tumatama sa ibabaw ng board. Alright, and welcome back mga kapamilya sa Unfiltered Final Four Special. Naku, matindi yung shootout kanina, Migs. Mas matindi, mas naging close fight. Siyempre, Eto ba, nagamay na nga ni Ren hanggat sa eh. uminit ang kamay ni Ren na ninutwalo. At ang final score natin, naka 5 points si Lester at ang kanyang teammates. Teammate niyang si Ren nagrumibal. Si Ren naman naka 13. Okay, palakpan natin. So obviously, overall winner. Then, ang Lasal, Yes, oo. beating the 10 kanina of FEU. Iba Okay. talaga teach pag shooter eh. Yan, Iba yan, talaga. yan. Okay, segue tayo ng konti from all the fun stuff we had talking about the last gap. Pag-usapan natin ulit yung labanan na mangyayari starting tomorrow sa Final Four. How exciting is it gonna be and who they think really has the edge. Simulan natin sa in terms of defensive scheme, this has been the big headline of this season, yung kanya-kanyang depensa, yung mayhem, yung blindside. Let us start with siguro si Lester. Anong masasabi mo without choosing because of it's your school, ano mas gusto mong defensive scheme system? Yung kay Coach Franz na ginagawa ngayon Adamson o nagagawa ng Lasal sa mayhem? Siguro yung kay Coach Franz. Okay. Kasi parang yun nga nakukuha nila, parang nape-perfect na nila, parang ano lang talaga, parang tiyaga lang, tsaka disiplina lang. Okay. But for the both coaches, Coach Mon and Coach Mac, syempre, nag-evolve naman eh. Diba? Through the years, syempre, yung sistema ni Coach Franz, ginamit yung time niyo, and ngayon pa rin sa Adamson. More or less, if you could pinpoint, more or less, isang pagbabago o isang evolution nung press ni Coach Franz, meron ba tayong ma-share? Napansin ko lang it's yung time namin mas sharper pa rin yung Now it's more dinadaan nila sa pagiging athlete nila. Yung sa amin it's more yung mga angles yung sa amin eh. Tactical talaga. Angles yung kinukuha namin sa kanila talaga it's more speed yung Kasi nandun na. They're athleticism more nila. agile talaga. Like, you guys didn't have like a Papi Sar. Diba? Wala kayong sentro na pag maiwanan ako on my gamble, there's the big man at the back. How big of a difference has that been to help Coach Franz with their defense? Well, we had Adonis Santa Maria. And then, Hey, Adonis did his thing. He helped you win championships, pero still, iba pa rin yung Papi Sar, di ba? What do you think? yeah, but we never had an import. But yun, we had Willie Wilson. But he was one of the first field. 6'2", 6'3", who played bigger than his size, correct. Pero what was it like to have that confidence? You got a big guy back there. Well, yeah, it makes a big difference because, like, especially with LaSalle now, also with Mbala there. Same thing, no? But, Correct. Yeah, we didn't need one because we took care of everything. Yun na nga eh. Wala na eh. Doon pa lang sa perimeter pa lang naagaw na eh. Hindi na tumatawid. Okay, let's go to the Ateneo and FEU matchup naman. Para sa'yo, Coach Olsen, is that an advantage or disadvantage to either of those two coaches coming to the Final Four? I think yun yung isang aspect ngayon na makita natin magandang dito sa Final Four between Ateneo and FEU is the battle of the coaches.
Of course, Coach Tab has more experience, but syempre si Kuya Nash hindi magpapatalo rin yun dahil 2 talo na siya sa elimination sa babawi yan, di ba? Pero no mistake, Ateneo ako Paglilinaw lang. Okay, just to be Speaking sure. of FU boys naman, para sa inyo, hindi nyo nabuti si Coach Nash, diba? All of you. RR, nabuti mo si Coach Nash? Last year mo. Anong meron sa tingin mong sistema ni Coach Nash ngayon? Kay Coach Nash lang siguro tingin ko kasi walang star player sa kanya. Walang star talaga. Halos lahat ng player pareho lahat. Paano nyo nagawa yun ng time ninyo? Kasi, aminin nyo hindi, kami from the outside looking in, ang mga star ninyo, ikaw, si Terence. Pero within Coach Nash's system, talagang idinidiin niya, walang star sa team natin? Gusto niya parang lahat kami magtulungan sa loob ng court. Lahat mag-contribute. Yun yung para sa akin kay Coach Nash. There you go. Pero ito nga, Wesley, mabalik tayo sa coaching perspective. Nasabi ni RR na napapagana ni Coach Nash yung team niya kahit walang star. Ngayon din ang Ateneo, halos wala ka rin mapapinpoint na star player. Pero for you, what is the main strength of Coach Tab? Bakit? Paano niya nagawa? I think the emphasis on their defense, especially in the second half of the league, ngayon mas detailed sila when it comes to their defense. So they get their flow from their defense to offense. So I think that's the major factor that comes into play when you look at Ateneo. All right, let's go back to Lester. Lester, sa lineup ng Adamson this year, sino sa tingin mong pinaka-key player doon? Na maybe not be the superstar, pero isang susi kung bakit successful sila so far this season. Siguro yung yung Tungkab. Si Tungkab. Si Papi Sar. And Papi Sar. Anong contribution na nabigay nila sa tingin mo na naging susi? Offense, si Papi Sar yung defensive stops, no? rebounds, tsaka marunong pumasa. Wala. Solid din. Okay, siyempre, laki ng ngiti niya. Coach Ren, mga bata ko yan Okay, alright. Okay, talk about breakout players na yung mga hindi natin inasahan na puputok this season for your schools. Let's start with Mac. For Lasal, sa dami, sa lalim ng team ng Lasal, the minutes are so spread out. Can you pick out a breakout player that has done better than expected? For me, nag-stand out para sa akin si Kib Montalvo. Si Kib? Okay. Yeah. For me, he's the anchor of that Mayhem defense. Siya yung nagdadala ng Mayhem na yun. Pero ngayon, para sa'yo naman, Jeff, if you could go back in time, nung panahon mo, sino yung pinaka-gusto mong makalaro? O yung naiinis ka sa galing niya, kaya talagang gusto mo siyang makalaban, gusto mo siyang maka-one-on-one? Siguro si Wesley. I don't know. Siguro si Mac talaga nung time namin kasi talagang trash talk niya ako nung time na yun. And then for now naman, for example, let's look at your current team today. Ang close na pinakamahambing ko ngayon, Arwin, sa role mo noon, si Raymar Jose, di ba? Would you say, paano mo makakatapat ang isang Raymar Jose with his size at yung agility niya? Para sa akin, si Raymond Jose, based on my experience, hindi naman ganun kahirap bantayan si Raymond Jose kasi inside lang eh. Okay. Wala siyang outside. Wala pa. So, hindi siya nagyayabang ako. Alam ko lang yung capacity ko bilang defender. Ganun talaga. Alam niyo na. Kita mo raw. Pero I think, TJ, this is a question. Itong question na to, Teach, valid kay Renren din. Okay. Kung babalik ka in time, sinong gusto mong makaharap ulit, maka one-on-one, gusto mong balikan, gusto mong gantian? Hindi man gantian, pero wala syempre. Wala akong gagantihan kasi yung gusto mong kami talunin. yung panalo lagi, di ba? Okay naman sila. Okay naman sila. No regrets eh. No regrets sa career niya eh. Wala. Kasi pero, syempre, yung rookie year ko, of course, the FU Tamaraos. Kasi meron silang one rookie there. Hindi ko alam kung rookie siya noon. Pero bago rin siya, Kiko Adriano. This is a fun question to ask. We can ask this to everybody. Amongst the players in your school's team today, who's the closest that reminds you of yourself? Well, si Kahit Anami. pakapala na mukha. Si Jeric, hindi makapala mukha ni Anamisi eh. Minsan nahihiya tumira So Adamson yun, you're comparing sa team. Pero Lasal. School mo. Teka lang. Ano nakalagay? Lasal. Sa Adamson ka nag-aaral? Check lang ulit ha. Teka. Sino ba shooter sa Lasal ngayon? Ngayon, Kip. Sino shooter sa Lasal? Melesio. Point guard yun eh. So walang, na-retire ngayon na. Hindi yung catch and walang shoot daw. Renan Natualo. I mean, Closest.
Siguro yung pinaka-shooter sa Lasal ngayon na nasaktan talaga yung Adamson team sa Okay. games. si Melesio. Si Melesio. Mac, who would you compare yourself to in the current team? Thomas Torres. Thomas Torres. Okay. Coach Mon? Si Jerol lang kasi same number kami. Pwede na, Jorana. Okay. Coach Ols? Siguro si Matt Nieto. Wes? 30. 30, okay. Pogi. Les? Si siguro si Manalang. Arwin? A player that reminds you? Of you? Wala Of you? Wala pa? Wala talaga. Wala pa? Wala talaga. Raymar Mention Jose, na. hindi? Bihirang Wala. physical Arwin, attributes. Arwin. Oh. RR. RR, ikaw. Comboy. Si Comboy. Jeff? Si Taffin. Taffin ba yun? Si Toffin, okay. Kaliwete rin ito. Bihirang kaliweting shooter. Okay, all right. Before we let them go, of course, we want to ask them what they think that their team has what it takes to take it all the way. Hindi madali ang manalo sa Final Four, whether may twice to beat advantage ka or you have to win it twice. Okay, siguro let's get that one rep and your advice na rin to your team coming into the Final Four. Let's start with you guys. Sige, Mac. I think for Lasal, very crucial yung game 1. I think they should really finish it game 1. Don't let Adamson Falcons get one game. get one game. Yeah. Pag nakapanalo na isa Adamson, mag-iiba yung complexion ng Coach Olsen, how would the Ateneo team will be inspired pa rin, of course, dito sa papasok ng semis? Anong tingin mo? Well, na I think kailangan yung that win over LaSalle gave them a lot of confidence. I think because of that, they can really go all the way. Nagkakumpiyansa na sila eh. And malaking bagay in going to the Final Four. And I think they're on a winning streak. So, mataas ang kumpiyansa nila in going to the Final Four. Lester? Siyempre, mahirap kasi twice to beat. Pero, I know Coach Franz naman kasi sobrang veteranong coach na. So, alam ko yung game plan siya magiging okay. And siguro sipag lang, tiyaga. And huwag nila isipin na twice to beat ka agad. One game. No pressure, kumbaga. Coming with no pressure. And the defending champions, Arwin, anong payo mo sa kanila? Siguro, sakto yung tanong dahil sa nangyari sa amin, finals against Alaska, 0-3. Nakasurvive kami, nag-champion kami. Kaya. Walang imposible. Na nagsasabi na, noong time na yun, ang inisip lang namin, makaisa. So, makauna. Hindi kami naghahangad kaagad ng kaya namin silang talunin. Tama. So, yun lang muna, huwag ka magmamadali. One game at a time lang. Alright, well, there you have it. Excellent advice. Palakpakan natin ang inyong mga matatapang na alumni ng inyong Final Four team. So thank you to all our guests. Thank you to the cheer squads. Give yourselves a big hand to the LaSalle cheer squad, Adamson, FPU, and Ateneo, of course. Salamat. And of course, to our UAP Season 79 Final Four teams, Adamson, FEU, Ateneo, De La Salle. Bukas na po magsisimula ang semifinals between the De La Salle University Green Archers at ang Adamson Falcons. Sa Sabado naman, ang Ateneo versus FEU. Yan, so abangan ninyo, isang tulog na lang at bakbakan na para sa Final Four. Mix, maraming salamat. Maraming salamat, sa pakikitabay TJ. dito. Ako Maraming po si salamat. TJ Manotok saying thank you for joining us here on the special of The Score Unfiltered right here on SNA. And we'll see you at the games.